Apo. Taga saan po kayo? Taga dyan. Tapos ito, Taga Manila ho. taga Manila. Bumiyay po ako dito. Kayo po ay ano po? Roman Catholic. Catholic Faith Defender. Tapos ito, Kanibo sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus 3:15 ng unang Timoteo. Iglesia ka? Iglesia ng Diyos. Iba kasi yung tinitid ni Manalo. Kasi meron dyan iglesia ni Manalo. Siya, Iglesia ng Diyos kay Soriano. Ang leader nila. Ako naman, kay Cristo. Because the Catholic Church, founded by Jesus Christ. According to 16, 18 of Baptist. Ngayon, wala naman na yung Baptist sa Biblia. Ngayon, yung Baptist is form of baptism according to the Bible. And the Baptist is not the true church according to the Bible. Why? Because the Baptist o baptism is a sacramental o sakramento o gawain sa simbahan. Eh, nagtataka nga ako sa inyong mga protestante, magtayo kayo ng samahan nyo. Nagturo kayo ng once and always eh. Ang tanong ko sa inyo, pag sinadya na ba yung kasalanan, tumanggap kay Kristo, itatakbo sa pag-ibig. Ayan. Right? Ayun ba, tinanggap mo na si Kristo kasi binabasa ng John 3:16 sa Roma, o tinanggap mo na si Kristo. Ngayon, pag sinadya yung kasalanan, itatakbo pa ba ni Kristo o once save always save na? Una sa lahat po, hindi po talaga kami kaya dito Hindi, nagtatanong lang kasi kami, kung talagang totoong Kristiyano tayo, 3:15 ng unang Pedro, inyong sambalin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Dapat handa po kayo sa Una sa lahat, pagsagot. sinasabi ko po, kami po ay hindi mga protestante. Protestant po kayo kasi unang-una nagsimula kayo kay Martin Lutero, pasa-pasa na yan, hanggang sa Bakit buo niyo na kayo nasabi, alam niyo po ba yung namin? kasi Trail of blood. kasi kapatid, hindi naman kayo galing kay Kristo. Dahil wala namang sinabi si Kristo, 16:18 ng Mateo, o kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Bible Baptist Church. Wala sa Biblia. Wala ka po makikita Bible Baptist yung sinabi. Sa kapatid, tinatanggap niyo kapatid, wala talaga sa Biblia. Ang Baptist po ay authority po galing sa Diyos. Sama. At yung binigyan ng authority, 16:19 ng Mateo, si Pedro. At si Pedro, yung pinagpasahan ng susi at binigyan ng authority sa 19, ang sinabi, anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Baptist ba si Pedro? Hindi naman nagbabautismo si Pedro. Hindi po kay Pedro. O, kanino? Ang pastor nyo. Tanong ko sa inyo, nung first century, meron na ba kayo pastor noon? Meron na wala? 30 AD. First century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo nung kapatid? Meron na wala? Pastor, wala po po mga pastor. Ayun, salamat. Ayun. Salamat. Sa makatwid, tinatanggap mo, walang pastor noon, kundi pare. Pare. Obispo. Meron, obispo. Basahin natin sa 20:28 ng gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare nung hindi pastor. Kasi kayong mga pastor, wala naman kayong authority ng mga arali. Sulpot kayo eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, nung first century ba, may ka-addict ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Yun ang tanong ko. Pastor, gaya na sinabi ko, walang pastor, pero ang authority. Ibig sabihin, wala pala sa Biblia ang pastor. Meron. Ayun. Ba't sabi niyo wala? Kapatid. Ibig sabihin, yung authority galing na church, hindi ka speaker. Kanino galing? Tama. Kanino inabot? Church. Kanino inabot? Kasi basahin natin yung konteksto ng 16:18 na Mateo. Meron ka ba Biblia dyan? Basahin natin. Alam mo, Mateo. Kasi kapatid, mahirap makakalilo. Katoliko pa yata si tatay. Katoliko pa kaya tayo. Mahirap yan kapatid. Kailangan stay tayo kung sige. Basahin natin sa anong pangalan ng bakit yung minister niya kapatid? Pastor Laurena po kami sa Basita. Pastor Laurena. Pastor Laurena. Basahin natin. Pastor Laurena. O siya'y binigyan ng authority ni Cristo. O si Pedro ba? Basahin natin sa 16. Literal po ba na? 18 ng Mateo. Ang sabi? Basahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro. Isa talagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang kausap?
Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Kristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Kristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil ang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo ay ang Roman Catholic. So, ganyan po yung ano nyo. Talaga hindi tayo Eh kasi, ubus naman yung kapatid eh. Kami na, upon disruptionismo. Abang disrupt. O, may nakalagay pa dito kapatid na tumuro si Kristo sa sarili niya. Wala! Wala kapatid, ginagawa mong literal. Pag sinabi Ito kong nakalagay. Ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabing batong ako. Si Pedro eh. Si Pedro! Hindi naman baptist si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro eh. Ngayon kapatid, ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay once saved, always saved, yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa inyo. Ano? Kapag tinanggap ba si Kristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba? Sinadya ko na sa lahat ng tutuong ligtas ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi po tinuturo sa amin. Ibig sabihin, kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala. Pwede siya Ayun. magkasala. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Kristo sa kanya? Oh, ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo kapag gumawa ng kalokohan, tatanggapin nyo kapatid, mali ang ipinangangaral nyo, nililigaw nyo si tatay na Katoliko rin, na kapatid ko. Oh. Hindi kapatid, tinatanggap nyo ba o hindi? Una sa lahat. Hindi kapatid, ang tanong ko sa inyo, tinatanggap nyo oo o hindi? Kasi kapag yung sagot nyo kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, sama-sama kayo. Alam ko naman pa sana ganito. Hindi. Yung mga verses po na Hindi binabasa mo kapatid, ay talagang basta ano muna, tinatanggap mo ba kapatid? Kung mabasa ko ba sa Biblia, na kapag gumawa ka ng kalokohan. Kasi alam ko na po Oh. yung mga binabasa. Sige, ngayon, kung hindi mo tatanggapin, kapatid, sa makatwid, tinatakwid mo si Kristo. Bakit? 12:48 ng 1, ang nagtatakwid sa akin, nagtatakwid sa akong salita. Tinatakwid niyo yung salita ni Kristo sa makatwid, itinatakwid niyo si Kristo. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Oo, mga Katoliko pala. Niloloko niyo kapatid eh. Niloloko niyo eh. Sabihin niyo po kung anong gusto na sabihin. Pero Pati si tatay, Katoliko rin, kapatid. Niloloko niyo pa rin. alam niyo po ba yung purpose ko pa? Alam ko, babasahin niya 28:20 ng Mateo, John 3:16 sa Roma. Out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo sinulat yun eh. Ganito po na. Kaya nga ang tanong ko sa iyo kapatid eh, kung mabasa ko ba na may karapatan si Kristong iwan ka pag tinanggap mo siya, tatanggapin niyo mali ang ipinangangaral niyo, niloloko niyo yung mga kapatid kong Katoliko. Ano kapatid? Basahin na natin. Mababasa na tayo ha. Basahin natin sa 2 Corinthians, written by the Apostle Paul, 14:27 Corinthians. Basahin natin. Basahin natin sa, nasa ba Corinto dito? Corinto. Malipsis na to. Corinto. Yan. Unang Corinto. Yan ha. Basahin natin, kuya. Dito na lang sa ano, hindi natin mahanap. Sa Digify mo. Ano bro? Yan. Basahin natin. Pagkabasa ko kapatid, pagbulay-bulayan nyo. Kasi yung aral nyo, niloloko nyo yung mga kapatid namin Katoliko. Basahin natin sa 2 Corinto 13:5. Sabi, siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Sulat ni Pablo. Hindi natin i-interpret ha. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Hesus Kristo'y nasa inyo? Aba, ang sinabihan pala nito, kung konklusyon ng baptist ang gagawin natin, mga saved na. Kasi si Hesus Kristo'y nasa inyo. Ngayon, may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? Tuloy! Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, may karapatang itakwil tayo ni Kristo. Eh, paano? 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin ang kalokohan natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Yan ang kapatid.
Kaya ano? Wala akong masasabi dyan. Kasi pag ganitong usapan, alam ko na saan patutungo to. Wala pong talagang magana sa atin, hindi po tayo mga pag-intindihan. Alam ko yung stand nyo, pero kami po kasi hindi namin promote na mag-discussion sa inyo. Ay, ibig sabihin pala, kapatid, kinukontra Pero- niyo yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga Yan, apostol, yun, gaya ng sinasabi ang ko gamit sa muna yan. Biblia, basahin natin. Hindi na po Ikalawang alam Timoteo yung- 3:16, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Kaya nang ginagawa nyo, Kahit ano pagsansala, ang po sabihin pagsaway, ko. hindi kayo Kasi may- sumasaway. may Kaya sarili ka kontra lang kayo sa stand. Biblia, kapatid. Wala pa rin kahit ano sabihin ko. Ganyan po yung patutungo. Saan ba ang lokal niyo, kapatid? Yung ba yung pinaka Kami po ay lokal. Saan ba yung ano niyo? Church niyo, chapel niyo? Mm. Diyan sa San Pedro, Pasinta. Pedro, ay hindi ko yan kapatid ko kaya. Inigaw yung mga kapatid namin Katoliko. Sabi, hindi ka? Kasi ganun lang yung ano kapatid Hindi nagsasasabi una muna, hindi naman kayo canonized. Ano, marami. Marami na po yung usapan natin. Kasi kami may na po. Ano po yung gagawin na po mga Susan po naman gospel. Gospel yun bro Kasama sa gospel nila Cristo yun Nasa Simple 2 lang. Corinthians nyo. Ikalawang Corinthians 4:5. Gospel nila Cristo yung pakipag-diskusyon. Nagtataka na ako, ba't pinalis mo Wala po lahat. Mga sinasabi po, pag-aatake. Ay, kasi utos naman yun bro Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin ng ikalawang Timoteo 3:16. Ito, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Ginagawa namin, pagsaway. Hindi utos pala pagsaway. Anong klaseng Ikaw pagsaway? po ba ay tiyak mo na sa langit? Tiyak na sa langit, in the grace of God. Paano mo po masasabi? Sa awat tulong ng Diyos. Kasi tumutupad Kung sakaling po ako sa dumating mga sa'yo ang utos. kamatayan. Saglit lang kapatid, sasalita ko Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, maliligtas ako in the grace of God. Not in the grace of Bible Baptist Church, not in the Bible. Ayun lang naman yung kapatid Kaya hanggang dito na ulit tayo. Kaya, Sige kayo. sige bro, kasi masakit kasi sa akin, lalo na Pero, yun na, bakit po tiyak the grace of God? Kung sakaling dumating yung kamatayan. Ito kapatid ngayon, kung sakaling dumating ang kamatayan ko, maliligtas ako in the grace of God. Why? 15 ng unang Korinto, 2:12 ng Pilipos, 2:13 ng Pilipos, bakit? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo. At syempre, hindi ka din gagawa, hindi rin Diyos gagawa. Gagawa ka rin dapat. 2:13 hanggang 2:12 ng Pilipos. Hindi kaya ng ginagawa ng mga Baptist Church, tinanggap ko na si Kristo, save na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Mm. Bro, kasi si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, alam nyo na. Ibig sabihin pala, matulog pa kayo sa mga apostol ni Cristo kapatid. Hindi na. Hindi yung ganun ibig sabihin. Hindi kapatid. Alam mo ba kahit sila mga apostol, tiyak niya na sa langit? O sige, Diba? sabi mo, tiyak babasahin ko yung 3:2 ng unang Juan. Ang sabi dun sa ulat, kasi lahat ng isinulat ni Apostol Juan, interpreted na yun. Hindi ako mag-i-interpret 1:3 ng unang Juan. Dahil yung naming nakita at narinig, yun ang binabalita nila. At isa dun sa ipinabalita nila, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang tanong ko kapatid kung ang mga apostol, aral nila katulad na sa inyo, ba't ang sabi ni Apostol Juan? Aba, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, hayag na hayag kayo, pinangangaral niyo pa. Anong stand mo doon kapatid? Sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi noon? O si Apostol Juan, nakakaulit sa pinangangaral niyo? Hindi po yung sinasabi ko lang. Hindi kapatid, tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong ko kapatid. Ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kasi si Apostol Juan, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kakontra naman yun, dun sa sinasabi nyo, na alam nyo na mangyayari sa inyo. Automatically lang. Nagkakontra mo yung salita. Kaya, ang tanong, sumagot ka muna, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o kayo? O si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan? Sagot ka ba tayo? Categorical. Categorical. Parang natalino. Sino ang natalino? Wala na Hindi, sakit lang kapatid, sumugot ka sa tanong ko. Ito, tatanong ko muna sa'yo. Tinatanggap mo ba kapag namatay ka, alam mo na nangyari sa'yo? Mas ka na.
No, ngayon, alam mo na ano, ibig sabihin, alam mo na mangyayari sa'yo sa inarap. Kung sakaling mamatay ka, alam mo na, doon ka sa langit, direkto. Save ka na. Tama ba yun o hindi? Tama. O, tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol Juan, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking panguntana, ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi doon, hindi ay, ito nga, babasahin natin ha. Ito ha, doon lang tayo sa mismong bersikulo. Stick tayo doon. Dahil utos naman yun, nunutris ng Apokalipsis. Sabi, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Sagutin mo akong pangunta na kapatid. Sa anong bang verse yan? O, 3:2 ang unang 1. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabing alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo? Sinong mas matalino sa inyo? Yung first century Christian? Kasama ang mga apostol? O kayo? Ayan. Hindi po about sa salvation niya. Hindi ko pa din eh. Sinasabi niya. Ito, babasahin ulit natin ha. Babasahin ulit natin. Baka hindi niya naintindihan, Pastor. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung anong magiging tayo. Kaya ang tanong ko, sino Bakit mas niyo pa sinabing hindi pa matalino? mahayag? Saglit lang kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ano magiging sila. Future progressive yun. Huwag niyong gawing past tense. Oh, babasahin ko ulit, kapatid. Nabubuhay pa sila. Babasahin ko ulit. Wala pa Mga mina. O kaya nga, nabubuhay pa sila. Kaya hindi nila alam mangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin. Alam mo na mangyayari sa iyo. Kaya nang tinanggap mo kanino. Pag namatay ka, diretso ka na sa langit. Kaya ang tanong ko kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain nyo na yung sinasabi niyo eh. Si Apostol Juan sa 3:2 ng unang 1 o ikaw kapatid? Ayan. Hindi, sumagot ko muna kapatid. Dalawa lang ako papipilian niyo. Basahin natin o. Basahin natin. 3, 2 o 1 John. Basahin ko ha. First John. O, 3:2. Ang nakalagay, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kaligtasan. Hindi ako Eh, tanong ko sa iyo, lahat ba ng isinusulat ng mga apostol ukol sa kaligtasan na ipinasusulat ni Kristo? Yes or no? Hindi. Ngayon, yung nakasulat ba sa Biblia, kapatid, kapatid lang, yung nakasulat ba sa Biblia na Ebanghelyo ni Kristo, ukol ba sa kaligtasan niya? Yes or no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng pinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol, kasama ba sa kaligtasan niya? Yes or no? O ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung Book of John na ipinasulat ng Diyos kay Kristo, kasama ba sa kaligtasan niya? Kasama siya. Ayun, salamat. Ayun. Ngayon kasama sa kaligtasan, sabi ni Apostolo Pablo sa 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Tinatanggol ko ba, gaya ng sinabi mo, ang Book of John na binasa ko ay kasama sa kaligtasan? Yes or no? About po yung the second coming. Oo, pambihira naman kapatid. Sabi niyo kanina, kapatid, ang sabi niyo kanina, kasama sa kaligtasan. Ngayon naman, binasa niyo naman, ayon sa second coming of Jesus Christ. Ano ba talaga, kapatid? Kasi, tanong ko ulit sa inyo, yung ipinasulat ba o yung lahat ng ulat ng mga apostoles, mga propeta sa Biblia, kasama ba sa kaligtasan niyo? Ayun, Yun. ayong kasama sa kaligtasan, 1:3 ng unang 1, ang sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, yun ang ibinabalita namin. Ang tanong ko sa iyo, yung mga ibinabalita pa ng mga apostol na magagandang balita, kasama ba sa kaligtasan niyo? Ayun, ayong kasama sa kaligtasan, yung Book of 1 John, kasama ba sa kaligtasan? Kasama sa kaligtasan. Ayun. Ngayong kasama sa kaligtasan, kinakain mo na yung sinabi nyo na hindi kasama sa kaligtasan, yung 3:2 ng unang 1. Yes or no? Yes, Kasama ano? yan sa kaligtasan. Ayun, kasama sa kaligtasan. Maybe tapos na tayo, kapatid. Umamin ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige, ha? Hanggang dito na lang ulit tayo, kapatid. Sige. Sige. To make his message known is our responsibility.